Ito, may isa na namang kaso na isinampa sa Supreme Court laban sa administrasyong ito. Dito sa Inquirer.net na balita, Supreme Court asked to order return of PhilHealth funds transferred to Treasury. Okay, by the way, salamat Eudora, ang aking kaibigan na researcher. Palaging nagpapadala sa akin ng mga articles, kaya na-discuss ko sa inyo ang mga bagay-bagay nito. Anong grupo itong nag-file ng petition sa Supreme Court? Nagreklamo. Okay, ito po yung UP Law Class of 1975. Mga abogado. So kung 1975, mga kwan ito, karamihan ito, mga senior citizens na, I don't know kung active pa ba o retired na, kaya lang mga distinguished lawyers ang mga ito. Nagpetition sila sa Supreme Court na ibalik yung excess funds ng PhilHealth. Sa ngayon, 60 billion pesos na ang nai-transfer sa National Treasury. Ang petition ng mga lawyers na ito is Supreme Court mag-order sa national government na ibalik sa PhilHealth yung 60 billion na nai-transfer na. Kahapon, 30 billion yung nai-transfer. Noong mga unang mga buwan, 30 billion na i-transfer na, kaya 60 billion na. 29.9 billion na lang ang hindi pa na-transfer ng PhilHealth papunta sa Treasury. So, grabe ano? So, ang mga petitioners, itong mga lawyers na ito, cited yung illegal, yung circular number 003-2024 sa Department of Finance. Illegal daw ito. Hindi sapat na basihan para gamitin o i-transfer ng PhilHealth yung mga unused funds nila. Okay? So, kahapon, another group ang nag-file ng kaso sa Supreme Court. Ito, sa Philippine Star na balita naman ngayon. Bayan Muna appeals to Supreme Court to block PhilHealth fund transfer. So itong Bayan Muna, ito yung mga Makabayan Block. Actually, supplemental petition na ito. Noong una pa, few months ago, nag-file na sila ng petition questioning the legality itong fund transfer ng PhilHealth. Kaya ito, pangalawang petition na nila. Ang iba pang nag-file ng petition, pinakauna, si Senator Pimentel at saka si dating Finance Undersecretary Sileto Magno ang unang nag-file ng petition sa Supreme Court. Ganon, kini-question yung fund transfer. Sinundan ito ng mga health workers. Sinundan ito ng mga labor groups. So ang dami na. Iba't ibang sektor ng society dumulog, nagreklamo sa Supreme Court para pigilan yung transfer na ito ng PhilHealth funds at para ibalik. So, lumalabas ngayon na ang ating gobyerno, despite na napaka-unpopular itong move nila, hindi sila nakikinig. Bingi. Wala lang. Kibit balikat. Tuloy lang. Recalling, noong una, may mga ganitong unpopular decision ng Marcos administration. Kailang nakinig sila eh. Example, yung Maharlika Investment Fund. Nung unang pumutok itong balita, kauupo pa lang ng administrasyon, ito na yung pet project nila. Ito daw ang magdadala ng maraming investment sa Pilipinas kung magkaroon ng Maharlika Sovereign Fund or Investment Fund. Anong gagamitin? Ay yung pera ng taong bayan. GSIS, SSS, ay maraming umalma. Di ba? Yun, nakinig sila. Naging responsive ang Marcos administration nung una, hindi nila ipinatuloy na galawin ang pera ng mga SSS and GSIS members. So anong ginawa? Yun na. Pera pa rin ng taong bayan, kaya lang pondo ng Land Bank and pondo ng Development Bank of the Philippines amounting to, 75 billion. So yun. Ginalaw nila, sinimula ng Maharlika Investment Fund, meron ng batas. But after 2 years, ano na ang balita ngayon sa Maharlika Investment Fund? Meron na bang nag-invest? Tahimik na eh. Ang sigurado dyan,
yung napakataas na sweldo ng mga opisyalis ng Maharlika Investment Corporation. May balita noon na yung presidente and CEO nila sobra 1 million pesos ang kanyang hinihinging monthly sweldo. Nako, baka pagdating ng panahon, magising na lang taong bayan, halos maubos na yung pera natin, pondo galing sa Land Bank at DBP sa kasusweldo sa mga opisyalis ng Maharlika Investment Corporation. Anyway, ayun, nakinig. Next, na medyo unpopular, yung charter change. Early this year, grabe ang momentum. Gusto nilang baguhin ang constitution through people's initiative. Wala. Nabuking yung modus operandi. Pinaayuda. Niloloko ang mga kapuspalad. So, maraming umalma. Okay. Nagkaroon ng maisog. Hakbang ng maisog dahil dyan. Okay, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ano pa? Yung mga different religious groups, multisectoral, umalma, nagreklamo. O yun, hindi nila ipinagpatuloy. So, isinantabi, kaya lang, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, baka next Congress, susubukan nila ulit. At least nakinig. Hindi nila pinilit yung charter change. Kaya lang, lately, ito na, may dalawang unpopular nire-reklamo, alang tuloy pa rin. So, ano yung mas nauna? Yung Executive Order number 62. Marami rin ang nagpetisyon, nag-file ng kaso sa Supreme Court questioning the constitutionality of Executive Order number 62. Nag-take effect ang EO 62 noong July. Sabi nila, bababa ang presyo ng bigas by as much as 7 pesos per kilo. So, July, August, September, October, magpo 4 months na, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Bumaha na ang imported rice dito sa ating bansa. According to SINAG, yung samang industriya ng agrikultura sa Pilipinas, umabot na ng 1.17 million metric tons of imported rice ang pagbaba ng presyo ng bigas. According to Philippine Statistics Authority na data is only 20 centavos ang ibinaba. Yung 7 pesos na ina-expect nila na pagbaba, wala. Nada. So, lugi ang gobyerno kasi yung tarifa, binabaan nila from 35%, ginawang 15%. So, according to SINAG, lugi na ang gobyerno ng 6.2 billion pesos na since na nag-take effect ang Executive Order number 62. 6.2 billion pesos ang nawala sa gobyerno. And estimate ng SINAG, by the end of this year, aabot ng 12 billion pesos ang lugi ng taong bayan na makukuha sana sa buwis nang dahil dito sa Executive Order number 62. So, yun po ang mga unpopular decision ng administrasyong ito. Executive Order number 62 at saka PhilHealth na pundo pinakialaman, hindi sila nakikinig. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya sana ang Supreme Court maging mabilis ang kanilang aksyon para mapigilan pa ang pag-transfer ng remaining 30 billion at saka hindi nila magastos yung 60 billion na aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. So, mabuhay ang mga petitioners, lalo na itong UP class of 1975.